Kasi kapag napanatili natin ang purity ng puso ay makikita natin si Lord. Dito pa lang sa buhay na to, and especially sa hinaharap. So the purity in heart, what's the meaning? Heart, alam mo naman yung puso, literally, ang puso sa physical natin katawan ay sentro ng ating katawan. Kapag nagkasakit sa puso, delikado. Dahil yan kapwa ay puso o sentro ng buong kalusugan natin. Yung heart is sentro. In biblical terms, represents the center of one's being. Sa biblical terms naman siya, hindi siya literal, heart. Okay? Mind, pag sinabing heart sa biblical, isip, kasama po yung will, buong kalooban, and emotions. Ito yung heart. Yung po sinasabing heart sa Bible. Hello? Nandiyan ba kayo? So, ibig sabihin ng buong isip, puso, kalooban, yun po yung heart. Diba kapag na-inlove ka, isip ka ng isip, yung puso mo tibok ng tibok, and yung emotion mo, diba pag in-love ka, lahat ibibigay mo. At kapag ka ikaw ay niloko o sinaktan ng minamahal mo, masakit, emotional ka, diba? Iiyak ka naman talaga. So yun po yung heart. Pag sinabi sa Bible, mind, will, and emotions. So, to be pure in heart, para daw po maging pure sa puso, means having an undivided heart. Sabihin niyo po, undivided heart. Undivided heart. Ano ba yung undivided heart? Kasi pwedeng ang puso mo nga ay yung may kanta, di ba? Sana dalawa ang puso ko. Hindi na sana. Di ba? Ano yun? Hindi ko alam yun. Yun lang alam ko eh. Basta yun, sana dalawa ang puso. Kasi pag inintindi mo yung kanta, meron kasi siyang dalawang minamahal. Di ba? Yung ang puso niya divided, gusto niya maging dalawa. Pero kahit hindi dalawa ang puso natin, pwede siyang maging divided. Di ba? Hati ang puso. Pwede. Yung kalahati kasi, dun sa isa, tapos ay isa yung isa. No? Yung mga lalaking gwapo, na nagkadalawa ng girlfriend, ayan. Diba? Divided yung heart. Pero sa Panginoon, ayaw na ayaw ni Lord na yung isang tao o Kristiyano may dalawang Diyos. Naku, napakaseloso ng Diyos. Diyan, galit na galit ng Diyos kapag meron kang divided heart sa Kanya. So yun po ibig sabihin ng pure in heart. Having undivided heart, okay? One that is fully devoted to God dapat. Hindi dapat divided. Yun yung undivided. Kundi buo at devoted. Yung pagka-devoto mo sa Diyos, hindi nakahaluan ng devoto sa ibang bagay, traditions, religious, kundi ang puso mo talaga nakikita na talagang minamahal mo ang Diyos ng buong mong puso, kaluluwa, isipan. Okay? At lakas. Free from deceit, pandaraya, di ba? Pandilin lang. Dapat hindi siya pakunwari talaga, hypocrisy. Hindi po siya hypocrisy. Walang papakunwari, moral impurity. Ano yung moral impurity? Alam niyo naman po yun. Yung asal, magandang asal. Diba? Dapat meron tayong magandang asal sa mga tao. Marunong po tayo magbigay galang. Dapat malaya po tayo sa moral impurity. Dapat po pure tayo. Synonyms ng purity is faithfulness. Hello? Faithfulness. Dapat faithful po tayo. Yun po ibig sabihin, devoted sa Diyos at faithful sa Diyos. So, yan po ang meaning ng purity in heart. At yan nga po, sabi ko po nung last, talagang yan po yung gusto ni Lord na makita sa atin. Kumaga, siyempre, kami ni Pastora, anong kailangan namin, Lord, na marinig? Na pinakakailangan namin na message from your word. So, kailangan daw po natin purity ng puso. Kulang po tayo doon. Aminin po natin.